What's up everyone? Welcome back again to my YouTube channel. So ngayon, kakaiba to. Okay? Pag-usapan natin ngayon kung paano nga ba tayo i-prosper ng Panginoon. At the same time, sigurado ay maisasama yung ating business. Magpa-prosper din yung ating business. Paano nga ba mag-prosper ang ating buhay at ating negosyo? Alright, bago tayo magsimula sa ating vlog ngayon, kung hindi ka pa na-subscribe sa aking channel, please subscribe. Notification bell para update po kayo sa ating mga bagong vlog na i-upload. Alright, kapag na-reach po natin yung 100k subscriber, after this year 2025 ay magpapag-giveaway po tayo. Handa na ba kayo? Okay, kung handa ka na, please subscribe. Salamat po. Alright, so punta tayo sa ating topic ngayon. Kung paano nga ba tayo i-prosper ng Panginoon at kasama yung ating negosyo. Alright, so meron pa akong hawak-hawak dito na Israel or Jerusalem na flag. Okay? Itong flag na to ay pinakamahalaga sa akin. I mean, this Jerusalem is very important for me. So, hindi ko siya sabi na hindi importante yung Pilipinas ha. Time will come, pag-uusapan din natin yan yung Pilipinas. Alright, meron po akong pinag-pray at the same time, iniisip na maglagay ako, okay, ng Israel or Jerusalem na flag. Bakit po ako maglalagay sa aking kahit sa tabi? Okay, ilagay natin dito. Dito. Yan. Lagyan natin dito sa ating libro. Okay. Wala akong maisip kung paano ko siya ilalagay pero gusto ko kasing display. Ayan. Kita ba? Yan. Itong aking flag. Yan. So, itong ba siya? Natin ilagay. Yun. Yan. Kita nyo ba? Yan. Saan nakita nyo? Yan. So, yan. Naglagay ako ng flag dyan kasi yan yung importante sa akin. Sabi kasi sa Bible, doon sa Psalms chapter 122 verse 6, pray for the peace of Jerusalem. Okay? Ipag-pray natin ng Diyos. Ang Jerusalem. Bakit natin ipag-pray? Okay? Kasi they shall prosper that love thee. Pagpapalain ng Panginoon. Ipag-prosper ng Panginoon. Paano ko siya pag-pray? So sa akin ang ginagawa ko po, sa akin lang to okay, na kapag yung bago ako kumain, nagpe-pray muna ako, salamat Lord sa pagkain. At the same time, kapayapaan po sa Jerusalem. Pinag-pray ko ang Jerusalem, okay? Kasi madami pang hindi pa saved doon, hindi pa nakakilala sa Panginoon. Okay? At the same time, bakit natin ipag-pray yung Jerusalem? Kasi nga para po madami pong ma-save, makakilala sa Panginoon. At alam nyo ba na lahat ng mga negosyante, okay, na mayayaman ngayon ay mga Hudyo galing sa Jerusalem. Pag-aralan nyo po, dito sa bansa merong mga Hudyo. Kung meron ako kakilala na Hudyo, okay, kakaibiganin ko yan. Sigurado negosyante yan. Genius yan. Yan yung pinakamagaling. Bakit po? Ang Jerusalem kasi ang piniling bansa ng Panginoon. Diyan po siya lumaki. Yan yung pinili ng Panginoon. Kaya kailangan nating ipag-pray ang Jerusalem. Okay, so para mas lalo tayong pagpalain at the same time, mas bigyan tayo ng wisdom Panginoon, paano i-manage yung mga businesses natin. Okay, paano tayo mas lumaki, okay, tama yung decision natin, kailangan natin ipag-pray ang Jerusalem. Isama natin yan sa prayer. Okay, huwag natin kakalimutan yan sa buhay natin kung gusto natin na i-prosper ng Panginoon, especially yung ating negosyo. Napaka-exciting, okay? Mas lalo pag yung lagi-start ka ng zero, only God give you talent. Okay, may talent ka ngayon, doon ka mag-start, tapos mag-start ka ng negosyo, tapos pagpapalay ng Panginoon. Wow, that's a bigger blessing. Kaya, kung wala pa kayong flag dyan sa bahay nyo or something, sabay-sabay tayong maglagay. Okay, ako nakapaglagay na ako. Yung flag na yan is dati kami nag-celebrate sa church namin. So nakita ko dyan sa gilid ng bahay namin. So sabi ko maglagay ako ng flag. Okay, time will come, maglalagay din tayo ng syempre vlog. Pag-usapan din natin yung flag ng Pilipinas kasi mahal natin ang bansang Pilipinas. Okay? So huwag natin kalimutan ang bansang Jerusalem dahil yan yung pinili ng Panginoon. Yan ang kanyang pinili. At sigurado mahal na mahal niya yan. Okay? Madami naghihintay sa kanya. Madami pang hindi nakilala sa Panginoon. Sa bansang Jerusalem, madami pang hindi nakilala. Okay? Kung alam nyo nga lang, 'di ba? Laging may war sa Jerusalem. Tapos talagang pinagkakaisahan nila ang Jerusalem. Gusto nilang pabagsakin. Ang Jerusalem, maliit lang po yan na bansa.
Pero tingnan nyo naman po, hindi napapabagsak. Kayang-kaya nilang talagang kayang-kaya nilang tigilan yung missile, okay, o kaya mga bumabagsak, okay, mga equipment na para mababagsak sila. So kayang-kaya nila because ang Diyos pinili niya ang bansang Jerusalem. Kaya samahan niyo po ako. Samahan niyo ako na ipag-pray ang Jerusalem. Samahan niyo ako na hindi lang dahil may makukuha tayo, hindi lang dahil para i-prosper yung buhay natin, yung business natin, dahil para sa Panginoon. Dahil mahal natin ang Panginoon. At sigurado, kapag sama-sama tayo nag-pray, sama-sama tayong sabihin sa mga tao na kailangan ipag-pray yung Jerusalem, sigurado ako, merong blessing. At madaming maliligtas, madaming makakilala sa Panginoon. Huwag tayong mag-isip, huwag tayong magdalawang isip na isamang pray ng Jerusalem dahil yan ang unang minahal ng Panginoon. Huwag natin isipin na di mahal ng Panginoon yung Pilipinas from the first place. Okay? Ang Diyos namatay siya, napako sa krus para sa atin. Lagi natin isipin yun. Okay? So, sana, okay, ay tulungan nyo ako. Okay? Sama-sama tayong itaas ang bandera ng Jerusalem. Okay? Pero, syempre, hindi natin tanggalin ang Pilipinas. Okay? Sama-sama rin tayong maging suporta, tayong mga Pilipino, okay, na ipag-pray ang Jerusalem. At madami pong makakilala sa Panginoon. More prayer, more power. Okay? Maging habit natin ang prayer. Laging tayong mag-pray sa Panginoon. Kahit anong area ng buhay natin, problema natin, kailangan natin ng Panginoon. Kailangan natin mag-pray sa Kanya. Kailangan natin ng communication. Kung grabe yung communication mo dun sa asawa mo, sa mga kaibigan mo, everything, dapat mas mataas yung communication natin sa Panginoon sa pamagitan ng prayer. Dahil ang prayer, nakakagawa yan ng himala. Dahil ang Diyos, sa Panginoon tayo nagpipray, so ang Diyos gagawa ng himala sa buhay natin. Ako po, madami po akong pinagpipray. Okay, sa buhay ko, especially, dami akong hinaharap na challenges. At himala lang ng Panginoon yun. At sa Panginoon lang tayo nagbe-base, wala nang iba. May mga tutulong sa atin, pero sila lang po ay instrument. Kaya wag natin tanggalin yung prayer life natin. Okay? Kaya maging long life commitment natin yung prayer. Okay, sabi nga sa 1 Thessalonians 5:17, okay, pray without ceasing. Okay, mag-pray tayo, sama-sama tayong manalangin. Okay, sa ating sa Jerusalem at sa ating mahal na bansa, Pilipinas. Alright, bago tayo matapos sa ating vlog, may kami bentang libro kung siya pumili. Click nyo po yung Facebook page official namin sa description. Message nyo lang po kami. Salamat po sa pag-order, sa pagsuporta, at sa pagtulong na samahan nyo ako sa mission natin. Salamat po and God bless.